Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan na natin ulit ang Lord. Praise God. Yung pong the best clap offering sa ating Lord. Praise God. Hallelujah. Amen. So, bago po tayo ulit dumako sa word ng Lord, tayo po ulit ay manalangin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Lord. Ang Lord po ay mabuti. Amen. Sige po, tayo po isang daling yumukod, pumikit at manalangin sa Lord. Hallelujah, Father God. We bless your name, Lord God. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang gumagawa ng mga kaparaanan, Panginoon, para sa bawat isa, Lord God. Salamat, O Lord, sa lahat ng biyaya mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-iingat. Salamat, O Diyos, sa aming buhay, Panginoon, na patuloy mo kaming pinagpapala, Lord God, at sinasamahan sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Lord God, salamat din po sa umagang ito, Panginoon, na kami, O Diyos, ay ligtas na narito, Panginoon, sa iyong tahanan upang kami, O Lord, ay muling sumamba, makinig at mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. At sa oras mong ito, Lord, muli namin binubuksan ang aming puso sa iyo, Panginoon. Patuloy ang iyong mga salita, O Diyos, ang siyang manguna, mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At muli sa umagang ito, Lord, ay nang dinidesire ng aming puso, Lord God, ay patuloy na maranasan ang dakilang presensya, maranasan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, maranasan ang buhay, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Samahan mo muli kami. Ikaw po ang maitaas, ikaw po ang maparangalan, at ang iyong presensya lamang ang siyang aming maranasan muli, Panginoon. Salamat, Lord God. Receive all the honor and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Lord. Ayan. So, sabihin mo nga sa katabi mo, magandang umaga. Ayan. So, nakakamiss po. Sino pong na-miss ang Sunday service? Amen. So, last week, wala tayong Sunday service kasi may bagyo. Pero sa kapurihan ng Diyos, tayo pong lahat ay iningatan. Amen. Nandun po ang pag-iingat. Alam nyo po, napakabuti ng Diyos. Tingnan nyo nga po, tumingala nga po kayo ng konti. Yan. Nakita nyo ba yung biyaya at habag? Nakita nyo po ba? Sino pong na-excite na? Praise the Lord. Alam nyo, ang Diyos ay talagang hindi natin masasabi ang pagkilos. Katulad po ng mga last teachings na ating pong naririnig at na ating pong napapag-aralan, ang Diyos po ay laging kumikilos. Amen? Sino pong mag-aakala na yan pong ating iuti-uti pong nabubuo? Amen? Yung pangarap po ng ating bishop, at I think pangarap ng bawat isa ng ating pong church ay mabuo. Amen? Praise. Yan, okay. So, ito pong ating gawain ay talagang pinagpapahala ng Diyos. At alam ko po ang bawat isa ay nararanasan ito. Amen? At isang bagay din po sa ating buhay bilang mga mananampalataya, bilang miyembro ng life. Sabihin mo nga, ako ay taga-life. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay taga-life. Yung pong verse na ito ay nagmamanifest po sa buhay ng bawat isa. Sabi po doon, yung buhay na ganap at kasiyasiya. Sino pong masaya ang buhay? Pakitaas ang kamay na may sigaw na amen. Praise God. Grabe ang ating Panginoon. At isang bagay po, no, for the past few weeks, ang ating bishop ay nakita natin yung patotoo. No? So, nung last time, ang chinare niya is about heavenward or looking up. No? Habang tayo pinagpapala ng Diyos, habang tayo binibigyan ng biyaya ng Diyos, ang sabi ng ating Panginoon, ang turo sa atin, tayo po'y tumingala at magpasalamat. Amen po ba? So, yun po ba ang ginagawa natin? Sabi mo nga sa katabi mo, yun ba ang ginagawa mo? Amen. So, sa lahat ng ito, no, ang biyaya ng Diyos laging sapat, ang biyaya po sa atin ng Panginoon, laging hindi napuputol. Amen. At kung minsan naman, no, dumaranas din tayo ng iba't ibang mga pagsubok. Ito po'y realidad sa ating buhay. Tama? Okay.
At sa umaga pong ito, isang salita po na nung aking pong pinagbubulay-bulayan ito, very personal din ko po itong natanggap sa aking buhay. At ang title po, nag-iisip ako ng magandang title doon sa aking isi-share. Wala akong maisip. No? Kaya ito na lang yung binigay kong title doon sa verse. Putol siya. It's a phrase or a sentence, pero pinutol ko para isang bagay na iilagay natin sa ating puso. Ano ba ito? Very personal, okay? Ayan. Ano po yan? Sabay-sabay nga natin sabihin. 1, 2, 3. Okay. I want to. Okay? So, ang verse ko po dyan ay Psalm 73, 1 hanggang 28. Nung binabasa ko po ito, no, sabi ko dyan, I want to. In Tagalog, ang gusto ko, ang nais ko. Amen? Isang bagay na simula pagkabata ay lagi na po nating naririnig. Tama po ba? Sabi, tanong sa mga bata, anong gusto mo paglaki mo? Yung iba magsasabi, gusto ko maging doktor, gusto ko maging, ano yan? Gusto ko maging pulis, no? Okay? Tama po ba? Sino ditong dumaan sa pagkabata at ang sinabi nyo sa sarili nyo, gusto ko maging, tama po ba? O kaya naman yung mga bata, gusto ko maging katulad ng tatay ko. Gusto ko katulad ko si nanay. Tama po ba? Yun yun sa mga bata. Sa mga teenagers naman, pakitaas ang kamay ng mga teenagers, mga youths. Parang ayaw niyong youths kayo Sigaw nga ang mga youths ng amen. Yan. Ang mga youths, ano yung gusto nyo? Gusto nyo makatapos ng pag-aaral? Tama ba? Parang ayaw nyo din. Gusto nyo bang makatapos ng pag-aaral? Gusto ko magkaroon ng magandang trabaho? Gusto ko magandang career? Gusto ko ng gwapong boyfriend? Ayan. Tama ba? Gusto ko ng magandang asawa? Okay? I want. Yun yung mga wants natin. Ang Diyos ba ay nagkulang? Hindi. Sabi ng Lord, hindi lang bibigay yung ating needs. Sabi din po sa Bible, whatever you ask in my name, I will give it to you. Tama ba? Ano man ang hingin daw natin sa kanyang pangalan, ito'y ipagkakalob niya sa atin. Kaya kung tayo po ngayon, no, isipin natin ngayon yung ating mga sarili. Pwede bang mag-reflect tayo ngayon, no? Sandali. Ano yung mga bagay na hiniling Diyos sa Panginoon na natupad na at binigay na ng Lord? Amen? Naisip nyo ba? Praise the Lord. Pwede bang palakpakan natin ng Lord sa mga bagay na yon? Yung naisip mong natanggap mo, bigyan mo ng papuri ang Lord. Sige po, palakpakan natin ng Lord. At isang bagay, no, nung aking pong binabasa itong Psalms, nakita ko dito ang realidad ng buhay. No? Nasabi ko doon, bagamat tayo po ay nararanasan natin yung biyaya ng Diyos at minsan may mga pagsubok, yung desire ng ating puso, no, kailangan po nating ituon lagi sa ating Panginoon bilang mga mananampalataya. Kasi po sa ating panahon, ako po ay nananampalataya na malapit na pong dumating ang Lord. Tama po ba? Maraming mga signs sa Bible, sabi doon, may mga wars, may mga earthquakes, okay? So, yan yung signs. At isa pa sa sign na sinasabi, ang mga tao ay mawawalan ng interes sa Panginoon. Okay? So, in our generation, hindi tayo yon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. And sometimes, no, even mga Christians, no, sinasabi nilang sila'y Kristiyano, ngunit ang kanilang pamumuhay hindi umaayon sa salita ng Panginoon. Amen? Yun din po ay nakasaad sa Biblia na sinabi ni Pablo kay Timoteo. Okay.
At isang paalala sa ating lahat, itong henerasyon natin ngayon ay patuloy na nag-e-evolve. Hello? Nandyan po, marami na akong naririnig about the AI. Alam niyo yung AI? Hindi ako masyadong familiar sa AI. Artificial Intelligence. Okay? So, siguro darating yung panahon, yung ating mga kamag-anak or kapamilya sa ibang bansa, hindi lang natin makikita through cellphone, tama ba? Na face-to-face na nakaganyan. Makikita na rin siguro natin, hologram na. Parang 3D na, right? Darating yung panahon. Kasi dati, nakikipag-usap tayo sa telepono, no? Dadayal pa tayo ng yung umiikot na ganong telepono. Alam nyo ba yon? Inabot nyo pa yon? Telepono lang. And then, nagkaroon ng mga Nokia cellphone, dinig lang. Ngayon, kita mo na siya face-to-face na parang nandyan lang. Amen? So, yung ating henerasyon ay patuloy na nag-e-evolve. Pero dapat, ang sabi po ng Panginoon, yung ating pananampalataya will still remain. Amen po ba? Huwag nating iaalis, bagamat nagbabago ang mundo, huwag nating baguhin yung pag-ibig natin sa Panginoon. Laging pinapaalala ng Diyos, huwag mawawala yung unang pag-ibig sa Panginoon. Kaya po palakpakan nga po natin umuli ang Lord. Tayo pong lahat ay nandito at nagmamahal sa Panginoon. Amen? Amen. So buksan po natin ang ating Bible sa Psalms 73. Yan. Babasahin ko po ito sa wikang Tagalog. Ito po yung verse na gusto kong mag-dwell kung paano ko po na-derive yung verse na I want to. Ano yung gusto ko? Okay? Sabi po dyan sa English, 73 verse 25, what else do I have in heaven but you? Since I have you, what else could I want on earth? Okay? Sinabi ni David sa kanyang awit, no, verse 25, sino pa ba sa kalangitan kundi ikaw lamang, O Diyos? Okay? Sino pa ba or ano pang aking hahanapin? Ikaw lang, O Diyos, ang aking nais. Parang ganun po yung term na to. Pero itong verse na to, nung binabasa ko po, bago ko po mag-derive yung verse na yon, basahin po natin ng buo. Verse 1, sa Tagalog ko po babasahin. Kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong puso'y malinis. Okay? Mabuti po ba ang Diyos sa ating lahat? Sabi ko nga po kanina, napakabuti ng Diyos sa atin. Ang dami nating biyaya. Ang church natin, unti-unting nabubuo. Ang ating pong mga family, unti-unting nagpa-progress, right? At sabi po dito, ngunit ang sarili halos bumagsak sa paghakbang, ko'y muntik ng madulas. Sa taong mayabang, ako'y naiinggit nga at sa biglang yaman ng mga masama. Verse 4, ni hindi nagdanas ng anumang hirap, sila'y masisigla, katawa'y malakas. Tulad ng iba naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. Tingnan niyo po yung verse na ito. No? Ito po'y awit ni David. Verse 6, ang pagmamalaki ay kinukwintas at ang dinaramit nila'y pandarahas. Ang tibok ng puso'y pawang kasamaan at masasama rin ang nasa ng isipan. Mga ibang tao'y pinagtatawanan ang yayabang nila. Ang layon sa buhay ay ang pangapi sa kapwa nilalang. Verse 9, Diyos mang nasa langit ay tinutungayaw, labis kong mag-utos sa mga nilalang. Kaya sumusunod, pati lingkod ng Diyos, anumang sabihi, paniwalang lubos. Verse 11, ang sabi, ang Diyos ay walang nalalaman, walang malay yoong kataas-taasan. Ang mga masasamay ito ang kagaya, di na kinukulang ay naghahanap pa. Tingnan niyo po ito. Verse 13, samantalang ako,
Malinis ang palad, hindi nagkakasalat lubos, na nag-iingat, at ang aking natamoy, kabigo ang lahat. Diyos, pinagtiis mo ako ng hirap, sa tuwing umaga'y parusa ang gawad. Kung ang mga ito'y aking sasabihin sa mga lingkod mo, ako'y magtataksil. Kaya't sinikap kong ito'y saliksikin, mahirap mang ito'y unawain. Mag-pause po muna tayo sa verse na ito. Kita niyo po yung sinasabi ni David sa mga talatang ito, sa kanya pong awit. Sabi niya nung una, kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Naranasan niya ang kabutihan ng Diyos. Pero sa kabilang banda, verse 2 hanggang verse 16 or 15, sabi niya doon, ngunit ang sarili halos bumagsak, sa paghakbang ko'y muntik ng madulas, sa taong mayabang ako'y naiinggit nga, at sa biglang yaman ng mga masama. Verse 4, ni hindi nagdanas ng anumang hirap, sila'y masisiglat, katawa'y malakas. Ang sabi ni David, nakikita niya yung iba, okay, na yung mayayabang biglang yumayaman. Okay? Nakikita niyo ba ito sa atin? Okay? Na yung iba malakas, pero ikaw minsan nagkakasakit. Hello? At ang sabi pa doon, yung mga masasama ang kaisipan, sila pa yung meron, at sila pa yung naghahanap. Nakita niyo po yun? Minsan sa ating buhay, no, kung iisipin natin, parang sasabihin natin, nung naging Kristiyano, parang minsan unfair. No? Ikaw na yung naglilingkod sa Diyos, ikaw na yung sumusunod sa salita ng Panginoon, tapos makikita mo yung iyong mga dating kasamahan, sila po ay namamayagpag, blessed. Hello? Even si David, nasa puso niya ito. At kung babasahin po natin yung chapter 74 hanggang 89, si David ay nalulungkot. At parang nararamdaman niya sa sarili niya na, Lord, hanggang kailan ako magtitiis? Sabi niya ganun. Parang napakalayo mo, Panginoon. Okay? So, itong mga bagay na ito, no, naniniwala po ako, minsan dumating na ito sa ating buhay. Amen po ba? Amen? Or minsan naman, hindi pa dumarating kasi nga tayo po'y pinagpapala ng Diyos. At sa pagkakataong ito pong bagay na ito, kapag dumating sa atin, ito po ay reminder ng Diyos sa atin, ano yung dapat nating gawin. Hello? Kasi po, in my life, personally, dumating po ito sa amin. Okay? So, nun nga po, sabi ko nun, kami yung naglilingkod, mula pagkabata, kami na yung nasa ministry. Pero bakit sa dinami-dami ng sakit at karamdaman na dadapo, no? Yung pa yung naging sakit ng aking wife. Pero kung titingnan po natin, ang Diyos po, sabi ko nga po last time din, ang Diyos po laging kumikilos sa kaparaan ng hindi natin alam or minsan hindi natin gusto. Kaya dito po sa talatang ito, nung binasa ko po yung verse 17, from verse 2 hanggang 16, namimighati si David. Marami siyang kalungkutan sa kanyang puso at ang sabi pa nga niya, naiinggit siya sa iba. Tatanungin ko ang mga totoong Christian dito. Minsan na ba kayong nainggit sa iba? Can I hear an amen? Or hindi man, okay, nasasabi natin, ba't sila ganun, ba't sila ganito? Ito'y reality. Okay? So ako personally, minsan naano ko to, ba't
Lord, ako po ay gusto ko makatapos ganito, ba't sila nakatapos, ako hindi? No? Gusto kong maging ganito, sila naging ganito. Hello? Gusto kong ma-promote, pero iba yung napo-promote. Hello? Gusto ko ng ganitong trabaho, pero ang nakakuha ng trabaho yung isa. So, ganun minsan yung buhay. Sometimes we see it unfair. Pero sabi ko nga po, ang Diyos kumikilos sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya nga po, ang dapat natin gawin, yun katulad din ng ginawa ni Haring David. Imagine niyo po si David. Siya po'y hari. Amen? Si David ay hari. Wala na siya sigurong hahanapin pa. Meron siyang kayamanan, tama? Meron siyang nasasakupan, meron siyang power. Hello? At higit sa lahat, titingnan niyo po ito, si David ay merong Diyos na buhay. Hello? Si David ay pinili pa ng Diyos. Imagine niyo yun, ha? Chosen by God to be a king, pero dumating sa point ng kanyang life na dumadalangin siya sa Lord, Lord, bakit ganito? Hanggang kailan ako maghihinagpis? Hanggang kailan ko mararanasan ito? It means, bilang tao, no, lahat tayo dadaan sa ganyan. Pero dahil sa biyaya at kabutihan ng Diyos, meron pong salita ng Diyos na magiging gabay natin upang tayo maging malakas. Amen? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. Praise God. Sabi po ng verse 17, Gayunman sa templo mo'y doon ko natuklas na ang masama ay mapapahamak. Dinala mo sila sa dakong madulas upang malubos ang kanilang pagbagsak. Walang abog-abog sila'y mawawasak. Kakilakilabot yaong naging wakas. Verse 20, parang panaginip nang ako'y magising, pati anyo nila'y nalimutan na rin. Nang ang aking isip ay hindi mapalagay at ang damdamin ko'y labis na nasaktan, di ko maunawa para akong tanga sa iyong harap ay hayop ang kagaya. Okay? Verse 23, gayon pa may sinasamahan mo ako. Praise God. Sa aking paglakad ay inaakay mo, ang mga payo mo'y umaakay sa akin, marangal na ako'y iyong tatanggapin. Ito yung verse 25 na sinabi niya, sino pa sa langit kung hindi ikaw lamang at maging sa lupa aking kailangan. Hello? Kaya nga po, na-derive ko tong I want to. Ano ba yung nais natin sa ating mga buhay sa sitwasyon natin ngayon? Amen? Okay. 3 bagay po ito. Kanina nung umaawit tayo, sabi doon, ang ganda nung song na Waymaker. Tama ba? Sabi doon, si Lord ay Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper. Ano pa doon sabi? Light in the darkness. Siya po ang liwanag. Okay? At yung kinanta natin kanina, yung even when I don't see it, you are working. Even when I don't feel it, you are working. Amen po ba? So, 3 bagay po. Una, ano ba yung dapat nating naisin sa ating buhay na alam naman natin na higit ito sa ating mga pangangailangan? Okay? So, una, sabihin nga natin, I want to see Jesus. Sabay nga natin ulit sabihin, I want to see Jesus. Sabi po ng Hebrews, fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith.
paulit-ulit po natin na narinig, fix your eyes on Jesus. Ang tanong ko po ito, gusto niyo po bang makita ang ating Diyos? Literally, hindi po natin na naising makita ang Diyos. Kasi kung literal nating i-design na makita ang Diyos, lahat tayo mabubulag. Kasi nung panahon po ni Moses, ang kaningningan ng Diyos sobrang very shining, mas matindi pa sa sikat ng araw. Kung literal po natin gustong makita ang Diyos. Pero during that time na si Jesus po ay nasa Nazareth, okay? Nasa Israel, marami pong nagnanais makita ang Diyos. Imagine natin sa panahon ng ating Panginoon, kung tayo'y naroon, gugustuhin ba na nating makita ang Diyos? Hello? Tanungin mo nga ang katabi mo, gusto ba mong makita si Jesus? Amen. Tama ba? Lahat tayo, panigurado, lalo tayong mga nakakakinig ng salita ng Diyos, gugustuhin nating makita si Jesus kasi bakit? Grabe ang ginagawa niya, amen? Grabe yung mga miracles. Amen? Kung titingnan natin, ang word ng Lord, kumbaga sa isang tao, parang lahat ay magic sa Lord. Amen? Siya ay nagpapagaling, bumubuhay ng patay. Tama ba? Nagpapakain ng 5,000. Hello? Tapos yung mga isda na uutusan. Imagine niyo yun, no? Yung kay Peter. Tapos walang pambayad ng buwis. Anong nangyari? Kung tatandaan yung isang story. Okay, namingwit ng isda, kumuha ng isda. Saan kinuha yung isang pilak? Sa bibig ng isda. Sino hindi magdidesire na sino hindi magnanais makita ang ating Panginoon? Siguro nung time na yon, no? Kung lahat tayo nandun at pag nakita natin, oy, si Jesus pupunta sa malamig. Sino dito makikipag-unahan? Lahat tayo. So, sa ating buhay, naisin nating makita ang ating Panginoon. Bakit nating gustong makita ang Diyos? Hello? Gusto ko pong dalhin tayo sa isang mas malalim na pagtingin or pagnanais na makita ang ating Diyos. Alam niyo mo ba yung awit na lagi din nating inaawit sa Lord? Isang napakagandang awit yung, bakit nga ba pinupuri kita? Tama ba ako? Bakit nga ba sinasamba kita? Kung ating sasagutin yung pong awit na yon, ano po kayang sasabihin natin? Bakit ba natin nais purihin ng Diyos? Dahil ba, Lord, binigyan mo kami ng bahay at lupa? Okay? Yung pong aking anak o yung aking pamilya answered prayer kasi nakapag-ibang bansa. Bakit nga ba? Dito po sa heart na ito, I want to see Jesus. Naisin po natin na si Jesus ang ating hanapin, hindi yung mga gawa ni Jesus. Si David, yun yung desire niya, na makasama at maranasan niya ang Panginoon. Hello? Sa Luke chapter 19, verse 3, yung verse na ito po, yan, meron po akong drawing dyan. Yan po ay si Zacchaeus. Si Zacchaeus. Ang sabi ng Luke 19 verse 3, hindi ko na po babasahin yung buong verse. Sabi dyan, he wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. Si Zacchaeus gusto niyang makita ang Panginoon. At kung titingnan po natin yung history, si Zacchaeus siya po ay isang tax collector. Okay?
Noong panahon nila, ang tax collector, tinitingnan nila na hindi matuwid. In short, corrupt, kurakot ang mga tax collector. Itong si Zaccheo, gusto niya daw makita si Jesus. At anong ginawa niya? Umakyat siya ng puno at ang sabi diyan, yung puno ng sycamore o sycamore tree para makita niya si Jesus. Ito'y literal na gusto niyang makita si Jesus. Sabi ko nga po sa inyo, tayong lahat kung mababalita natin na si Jesus ay pupunta sa malamig, sigurado, alas 5 pa lang ng madaling araw, nandito na tayo. Amen? Okay? So, ito yung heart ni Zaccheo. Narinig niya na parating si Jesus, gusto niyang makita. Pero may mga bagay si Zaccheo na nangyari upang hindi niya makita si Jesus at meron din naman siyang ginawa para makita niya si Jesus. So ano yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay na nagiging hadlang upang makita natin o ma-desire natin na hanapin si Jesus? Unang-una, isang hindrance kung bakit minsan sa ating heart nawawala na tayo ng desire na makita si Jesus is yung pong ating sariling kapintasan. Sabi doon, si Zaccheo was short. Okay? Si Zaccheo maliit. Hindi niya kita. So, hindi niya kita si Jesus, kaya ang nangyari, umakyat siya sa puno. Minsan sa ating buhay, may mga magiging hadlang para hindi natin makita si Jesus or hindi natin ma-desire na naisin si Jesus. Una, yung sarili natin. Nakukuha niyo po yung ibig kong sabihin? Minsan yung mga gusto ng sarili natin, yung mga kapintasan natin na, Lord, kawawa ako, Lord, makasalanan ako. Lord, eto lang ako. Puro ako. Those are hindrances upang hindi natin makita si Jesus. Pangalawa, yung crowd. Ang daming tao. Katulad po ni David, nakita niya yung ibang tao. Hello? Nakita niya yung ibang tao pinagyayaman, yung ibang tao hindi nagkakasakit. Hindi niya makita ngayon ang kabutihan ng Diyos. Minsan ganun tayo. Hindi ko po sinasabing isa lang, tayo. Minsan sa ating buhay, tinitingnan natin yung life ng iba. Okay? Pero ang kagandahan, ang Diyos lagi nagre-remind sa atin sa kanyang mga salita. At ang sabi doon nga kanina, sa templo mo, O Diyos, aking sinaliksik. Saan daw? Sa templo ng Diyos. Okay? Ano pa po yung magiging hadlang? Okay? Yung crowd, yung sarili niya, dahil siya ay short, at ang pangatlo, yung mga negative circumstances. Ano yung mga yon? Yung mga failures natin, yung mga shortcomings. Dahil yung ating mga mata ay doon nakatingin, hindi natin makikita si Jesus. Or sometimes in our lives, hindi natin i-desire na makita si Jesus. Pero anong ginawa ni Zaccheo? Ang sabi doon, umakyat siya sa puno ng sycamore upang makita niya si Jesus. In short, hindi naging hadlang yung kanyang pagiging maliit, yung maraming tao sa kanyang unahan, at ang pangatlo, nung ni-research ko po ito, yung sycamore tree po daw ay matinik. Okay? Imagine ninyo yung sycamore tree, matinik.
Sino na dito ang nakaakyat ng puno ng aratilis? Okay? Alam niyo aratilis? Hindi kayo naakyat sa puno. No, nung bata ako, naakyat ako sa puno, matinik po yung puno ng aratilis. Ano, parang maliliit ang bunga nun. Matinik yun. O, ganito na lang. Sino yun dito umakyat sa puno na malanggam? Diba? Pag malanggam yung puno, hindi ka makakakyat kasi nga, tatadtarin ka ng langgam na pula. No? Pero dito sa pagkakataon to, si Zaccheo, hindi naging hadlang yung mga bagay na yon kasi gusto niyang makita si Jesus. So sa ating buhay, meron tayong effort na ginagawa upang makita natin ang ating Diyos. Sabihin nga natin ulit, I want to see Jesus. So, ang purpose po ng message na ito is to encourage us na i-desire natin na laging makita ang Diyos. Sunday after Sunday, ano ba yung purpose natin sa church? Gusto ba nating ma-receive ito? Yes, bibigay ng Lord yan. Pero, ano ba talaga yung main purpose mo kung bakit ka narito? Gusto mong makita ang kalwalhatian ng Diyos. Hello? Kasi given na po, sabi ko nga po, given na tayo i-bless ng Lord, given na tayo po ipapagalingin ng Lord, given na ipoprovide ng Lord yung mga bagay na yun, pero ang nais ng Diyos, tayo mismo. Okay? Amen po ba doon? Palakpakan nga po natin ng Lord. So pangalawa, ano yung pangalawang I want to? First is I want to see Jesus. Next is I want to know Jesus. Sabihin nga natin lahat, I want to know Jesus. Gusto niyo bang makilala pa si Jesus? Hello? Sa panahon natin ngayon, marami nang nakakakilala kay Jesus. Tama ba? I think, sa buong mundo, kilala na si Jesus. Verse, Philippians 3:10, sabi po ni Pablo, I want to know Christ, yes, to know that the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Okay? Ang pagkilala sa Panginoon, hindi lamang sa kanyang mga nagawa or history about Jesus. Knowing Christ is deeper. Paano po ba yun? The best example sa mag-asawa. Tama po ba? Pag kayo po'y nagliligawan pa lang, hindi nyo pa yan kilala. Pero kapag kayo'y mag-asawa na, tama po ba ako, mga married couple, diyan nyo makikilala ang tunay kung sino siya. Ganon din po sa ating Panginoon. Sabi po sa Bible, the church is the bride. Okay? Si Jesus yung bridegroom. Tayo po ay ikakasal sa Kanya sa Kanyang pagdating, right? Tingnan nyo yung ginagawang example ng Bible. Makikilala natin ang ating Diyos through an intimate relationship to Him. Hindi lang natin basta makikilala ang Diyos sa YouTube. Kasi pag nag-search kayo ng Jesus sa YouTube, ang lalabas, Passion of the Christ. Tama ba? Alam natin yung story ng Passion of the Christ, yung paghihirap ni Christ. Sometimes we also become emotional kasi makikita natin yung sakit na dinanas niya, right? Pinalo siya, doon ko lang po nakita na si Jesus pala, nung hinahaplit, meron palang hook sa dulo yon at pagka hinila, dala yung laman. Doon ko lang nakita yon nung in-illustrate, pero during our time, hindi ko masyadong nakikita yon pag nababasa ko sa Bible. Nung nakita ko yon, sabi, grabe, okay?
Very emotional tayo na tayo po ay naaawa. At sa ating mga spirito, sabi nga, dapat tayo yon. Pero more than that, masigit pa po doon, sino pong gustong makilala pa ang Diyos? Gusto niyo po bang mas makilala pa ang Diyos? Have a deep relationship to Him. If you want to know Christ, hindi lamang po ito knowing saan siya nagmula, no? Sinong nanay at tatay niya? No. Mauunawaan po natin ang ating Diyos kung sino siya, kung tayo po yung may intimate relationship with Him. So sa ating mong lahat, bilang mga mananampalataya, bilang life family, let us desire to have an intimate relationship with Him. Sa paanong paraan? In our worship, sa ating pong pagsamba sa Panginoon, let us go deeper. Hindi lamang po yung papalakpak tayo dahil maganda yung sound, maganda yung music. Okay? Hindi lang yung aawit tayo dahil maganda yung awit. Kapag po tayo umaawit sa Diyos, take it personally. Na Diyos, Lord, no? Lord, ito. Kanina nung umaawit tayo, goodness of God. Paano nyo inaawit yung goodness of God? All my life you have been faithful. Kapag sinabi yung all my life you have been faithful, paano nyo sinasabi sa Lord yun? Kasi po, madaling awitin, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Ang deep, intimate relationship na sinasabi ko, once na inawit na yun, sa puso mo, Lord, grabe yung kabutihan mo. Maiisip mo na ikaw ay pinagaling ng Diyos. Maiisip mo na ikaw ay iniligtas ng Diyos. Maiisip mo habang inaawit mo yung Lord, ma-aksidente dapat ako pero faithful ka. Yun po yung intimate na sinasabi ko, knowing Christ. I want to know Christ. Not only by words. Nabasa natin sa Bible, the Lord is my shepherd, I shall not want. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Nabasa natin yon. What is the intimate or yung deep knowing doon sa bagay na yon? Pag sinabi natin si Yahweh ang aking pastol, parang tayong mga tupa. Imagine niyo yung sarili yung mga tupa. Yung mga tupa, sumusunod lang yan sa ginagawa ng pastol. At ang tupa, ang sabi doon, hindi siya pinagkukulang ng pastol. Kasi bakit? Lagi siyang inaakay sa mayamang pastulan. So if you want to know Christ, you must go deeper in knowing Him. Not just through His words, but heart-to-heart relationship to our Father. Nakuha niyo po ba yun? Sabihin mo nga sa katabi mo, puso. Every time we worship God, let us dwell in worship with all our hearts. Amen po ba? Kanina, yung praise naman, no? Lagi ko pong na-example yung mga awit kasi nga po, siguro, nasa heart ko na laging umaawit. Sabi doon, today is the day you have made, I will rejoice and be glad in it. Habang inaawit natin yun, ano ba yung heart natin? Parang ganun, today is the day. Anong ulam?
Mamayang tanghali, wala pa akong binili. Yun yung nasa isip natin. Tama? I won't worry about tomorrow. Wala na akong pambayad ng kuryente bukas. I'm trusting in what you say. Today, inaawit natin yon, pero sa ating mga mind, ang dami nating iniisip. Hello? Meron po bang sense yung sinasabi ko? Tama po ba ito? Nare-realize po ba natin ito? Ito po'y pinagdaanan ko din. Kaya ko po nasasabi ito. Hello? Na minsan ako po'y nagpupuri sa Diyos, ang isip ko, nakatingin, nung po kasi ako'y bata-bata pa, lagi akong nanonood ng mga tumutugtog. Pag ako po'y nagpe-praise and worship, hindi po ako nagpe-praise and worship talaga. Pinapanood ko yung mga tumutugtog. Inaalam ko yung mga ginagawa nila. So, yun pala yun. Yun pala yun. Ganyan yung heart ko. Pero, may dumating sa time ng buhay ko, na sabi nga doon, walang tumutugtog. CD lang. Doon ko na-realize na hindi pala dapat ganon. Kaya po tayo ngayon as Life in Christ, Life Family, tapikin mo yung katabi mo, kapatid. Dapat po nating matutunan yung intimate worship, yung intimate relationship with our God. Hello? Kapag sinabing today is the day you have made, I will rejoice. Nagre-rejoice tayo. Tama ba? At habang inaawit, I won't worry, Lord, hindi ako mag-aalala. I'm trusting in what you say. Habang umaawit tayo ng Lord, magtitiwala ako sa sinabi mo. Kaya nga ako nasa church ng life, gusto kong magbigay ng kapurihan sa iyo. Gusto kitang sambahin ng buong puso ko dahil napakabuti mo. Tama ba? Kaya nga po kanina, nung ako po'y sumasamba sa Lord, ako po'y amazed na amazed. All my life, you have been faithful, Lord, yung aming church. Ako po'y excited na excited. Sabi ko, Lord, meron ng flooring. Next week, meron na itong ano. Kung titingnan natin yung faithfulness ng Lord, doon sa mga taong ginagamit niya para magbigay, and even us na pinagpapala ng Diyos na nagiging kabahagi nito, kapag tayo umaawit sa Lord, all my life, you have been faithful, Lord. Tama ba? All my life, you have been so good. Bagamat, Lord, hindi po kami tapat, I will sing of your goodness. Diba? Grabe pong kumilos ang Lord. Amen o ba? Ito po ay isang declaration sa ating life. Life family. Napakaganda po ng ating pangalan ng ating church. At ito po'y nagmamanifest sa buhay ng bawat isa. Life to the fullest. Kung titingnan po natin ito sa mas malalim na kaparaanan, hindi lang by words, na life to the fullest, mas mauunawaan nyo kung gaano kabuti ang Diyos sa ating lahat. Pag sinabing full, anong ibig sabihin nun? In short, puno. Nag-uumapaw. Hello? Hindi kulang. Life to the fullest. Amen? Kaya po nga sabi ko dito, let us desire to know Jesus. Kanina, let us desire, I want to see Jesus. Dapat naisin natin na makita lagi ang ating Panginoon. Tingnan natin ang ating Diyos lagi. Huwag dun sa circumstances, huwag dun sa ating mga sarili, huwag dun sa mga nakapaligid sa atin. Kasi sabi ko nga kanina, even si David bilang tao sa kanyang puso, nakita niya, Lord, but
nakakaingit yon, pinagyayaman mo. Sila pa yung malalakas, pero akong itong nagiging tapat sa'yo, parang puro kabiguan lahat. Imagine nyo yun, ha? Pero dahil nga sa sinabi doon kanina, gayon pa man, sa iyong templo, ako'y magsasaliksik. Saan daw po? Sa templo ng Diyos. Hindi po sa sambahan, it means in the presence of the Lord. At ang sabi rin po sa Bible, we are the temple of God. In short, sa presensya ng Diyos at yung ating puso, nagkakaroon ng intimate relationship. Kaya po sa atin, no, if you want to know Christ, sabi ko nga po sa inyo, aralin po natin. It's a process na tayo po habang sumasamba sa Lord, let us be intimate, let us be serious. Sabi nga nung dun sa akin pong narinig, kapag tayo sumasamba sa banal na Diyos. Kung maaalala din natin, nung si Moses, sabi doon, tanggalin mo ang iyong sandalias, for this is a holy ground. So every time we worship, we come to church, this is a holy place. Kailangan serious, kailangan nandun yung heart natin sa pagsamba sa Panginoon. If we want to know Jesus, let us go deeper into our relationship to Him. Amen po ba? Nakakuha niyo po ba? Amen? Can I hear an amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. Ito po yung last, yung pinakamagandang desire or dapat nating naisin. So, sabi ko nga po kanina, yung word, yung title ng aking isinare, I want to. Napakalawak po niyan. I want to, maraming ibig sabihin. Okay, pwede natin sabihin, I want to be ganito, I want to be a millionaire this. Sino gusto maging milyonaryo? Lahat tayo, desire yun. Pero more than that, alam naman natin na kaya tayong gawing milyonaryo ng Diyos. So let us desire more about Jesus, hindi about dun sa mga nandito. Kasi sino bang nagbibigay? Ito pong ating place, sinong nagbigay? Not literally si Lord, may ginamit ang Lord. Pero alam naman natin, ito'y pagkilos ng Diyos sa buhay ng family ng Kanshila. Hello? So, one last time, ito po yun. I want to see Jesus. Pangalawa, I want to know Jesus. Pangatlo, sabihin natin sabay-sabay, I want to follow Jesus. Sino pong gustong sumunod sa Lord? Taas ang kamay and mga may amen. I believe in my heart na lahat tayo kung bakit tayo narito kasi sumusunod tayo sa Diyos. I want to follow Jesus. Ano bang ibig sabihin nito? Ito pong pag-follow, hindi lamang po ito pag-obey. Kasi one meaning of following is obeying. Tama ba? Okay? Pag sinabing follow instruction, step 1, 2, 3, 4, 5, yun yung follow. Okay? Tama ba? At alam naman natin, nung si Jesus ay narito sa lupa, ang sabi niya sa mga disciple isa-isa, follow me. Tama ba? At yung mga disciple in short, sumusunod. Tama po ba? At minsan, isang beses na na-share ko na rin po, yung the cost of following Jesus, kapag daw tayo sumusunod sa Panginoon, maraming sakripisyo. Tama ba? Kailangan may mga sufferings. Tama po ba? Kabahagi tayo, di ba? Take up the cross and follow me.
Ibig sabihin, kailangan nating pasanin ang krus upang sumunod sa Diyos. Pero dito po sa I want to follow Jesus, meron pa pong mas malalim ito. Okay? I want to follow Jesus. Sinabi po ni Paul, 1 Corinthians 11 verse 1. Sabi po niyan, follow my example as I follow the example of Christ. Okay? Napaka-short po nito. Yan. 1 Corinthians 11:1, follow my examples as I follow the example of Christ. So, following Jesus, no, I want to follow Jesus, hindi lamang po ito pag-obey sa kanyang words, but ito po ay imitating Christ. Sabihin nga natin, imitating Christ. Pag sinabing follow, another term is copying. Kinokopya natin si Lord. Nakuha niyo po? Sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, follow my example as I follow the example of Christ. Nung tiningnan ko po yung verse nito, bakit niya sinabi ito sa 1 Corinthians chapter 10, 31 to 33. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, so whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greeks, or Church of God, even as I try to please everyone in every way. For I am not seeking my own good, but the good of many, so that they may be saved. Ito pong history ng Corinthians, ang Corinthian church po ay mayamang bayan. In short, para siyang Metro Manila. Okay? Sa Metro Manila na andyan lahat. May mga mayayaman, may mga sosyal, meron namang tama lang, at meron din namang salat sa buhay. Sa Corinthians, ganun. Kaya nga sabi doon ni Pablo, kung babasahin po natin yung chapter 10, bago niya sinabing, follow my example as I follow the example of Christ. Katulad ng sinabi niya noon, ako'y nagiging Hudyo pag kasama kong Hudyo. Ako'y Griego pag ako'y Griego. So, in short, sabi noon, if you are following Christ, you are imitating Christ. You are seeking to serve, not to be served. Sabi ni Jesus, ako ay napunta rito upang hindi pagsilbihan, kundi magsilbi. Nakukuha niyo po? Imitating Christ is also following His character. Okay? I want to follow Jesus. Kapag sinabi natin, I want to follow Jesus, hindi lang obedience sa word, but continuous in working ourselves in His likeness. Kung si Jesus mahabagin, dapat ikaw ay mahabagin din. Pero hindi instantly ikaw ay mahabagin. May proseso. Okay? Kung si Jesus ay mapagpatawad, kailangan ikaw ay mapagpatawad din. Amen? Si Jesus ba magagalitin? Hello? Minsan nagalit si Jesus, alam niyo kung saan? Di ba, nagalit si Jesus, pinagtatapon niya yung yung mga bangko, yung mga kasi bakit? Ginawa ng negosyo yung templo ng Diyos. Ayaw ng Lord na yung kanyang templo ay magiging worldly, in short. Kasi bakit? Yung history nun, imbis na mag-sacrifice o magdadala ng sacrifice sa mga tao, ang ginagawa ng iba, magbebenta na lang. Okay? Di ba dati sa Old Testament, kung ikaw ay may kasalanan, magdadala ka ng puting dove, mga puting hayop, mga ganon. So, ang ginawa ng mga tao noon,
para hindi na magdala at mahirapan, dito na kayo bumili sa templo. Ganon, naging business. Kaya si Jesus nagalit. No? So kaya nga, kung titingnan natin yung Old Testament, hindi na tayo pinagdadala ngayon ng mga baka, mga kalabaw para mag-sacrifice, hindi na po. Kasi kung tayo pagdadalhin pa, kawawa naman yung iba. Anong dadalhin natin? Paano yung ibang walang pandala? Eh di hindi patatawarin sa kasalanan. Kawawa naman. Kaya nga po si Kristo, siya yung naging offering para tayong lahat ay lumaya. Imitating Christ. Sasabihin natin, ang hirap, Diyos yan. Tama? Ang hirap naman kayahin si Jesus kasi Diyos yan. Kaya niya yung kasi Diyos yan. No. Sinabi ni Jesus, greater things you will do as I did. Gagawin yung mga bagay na nagawa ko ng higit pa. Sabi po ng Lord, hindi po sabi ni sister or ni brother or ni Matthew or ni John or nung kung sino man ni Peter. Ibig sabihin, nung si Jesus po ay namatay, siya po ay napako sa krus, namatay siya, tas muling nabuhay, at nung siya po ay nag-ascend sa heaven, may pinadala siyang Holy Spirit sa ating lahat to do the work of the Lord. Kaya po tayo nire-remind, as we follow and obey the Lord, we must also follow His footstep. Kung ang Diyos humahayo sa salita ng Diyos, we must also preach the Word. Kung ang Diyos ay nagpapagaling, huwag kang matakot. Hindi ikaw ang magpapagaling, si Lord. Amen po ba? Gagawin kang daluyan ng Diyos at ang sabi nga doon, the Holy Spirit will dwell in us para magbigay sa atin ng ability. Okay? Imitate Christ. Sabihin mo nga sa katabi mo, imitate Christ. Yan po yung pagsunod. Alam natin sa Luke 9, yung 3 taong gustong sumunod sa Diyos, alam niyo po ba yun? Yung sabi doon, samantalang sila'y naglalakad, may isang lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako kahit saan kayo pumunta. Anong sabi ng Lord? May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibod, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. Pangalawang tao, ang sabi doon, sinabi ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan niyo po munang may pailibing ko ang aking ama. Okay? Yung pangatlo, ang sabi doon, may isa mang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan niyo muna ako magpaalam sa aking pamilya. Yung 3 taong ito, isang example ng pagsunod sa Lord. Yung una, gusto niya sumunod sa Lord. Pero sinabi ng Lord ang kondisyon, ay wala akong tirahan, wala akong ganito, ibig sabihin, in short, wala kang dadalhin kapag sumunod ka sa Diyos. Yung pangalawa, mismong ang Lord ang nagsabi, sumunod ka sa akin. Ano nangyari? Nagdahilan. Lord, sandali po, akin munang ipapalibing yung aking tatay. At yung pangatlo naman, hindi pa nagsasalita ang Lord, nagsabi na, Panginoon, susunod ako sa iyo, pero hayaan mo muna akong magpaalam sa aking pamilya. So yung 3 example na ito, yung pagsunod sa Panginoon, kung titingnan natin yung example ng Lord, hindi higit lang sa mga bagay na yon. Pinakita niya yung mga senaryo na yon, upang gayahin natin si Christ. Kasi sabi ni Christ, kung gusto mo nang sumunod sa akin, wala kang dadalhin. Not literally na sinasabi ko po sa bawat isa na tayo sumunod sa Lord, iwanan natin ang ating pamilya, wala tayong dadalhin. Okay? The very message of this following Christ is to imitate His Christ-likeness. Kung paanong si Jesus ay sumunod sa kalooban ng Diyos, even to His death, no?
siya po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Paano po tumingin ang Diyos? Amen? Tinitingnan niya ang mga tao ng may kahabagan. Lagi niyang nakakita ang mga tao harassed and helpless. Tayo, paano ba tayo tumingin sa kapwa? Sabi nga dun sa isang entertainment show, bawal ang judgmental. Sabi mo sa katabi mo, bawal ang judgmental. Kasi si Jesus hindi judgmental. Yung image ni Christ ang kailangan nating ma-practice sa ating heart. I want to follow Jesus. Amen po ba? Okay, nandyan po ba kayo? So, dito po sa tatlong ito, I want to see Jesus, I want to know Jesus, I want to follow Jesus. Ito po ay choice ng bawat isa. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, choice mo yan, kapatid. Ako po'y narito upang i-encourage lang tayong lahat. No? Even myself, ini-encourage ko, Lord, I want to see you. I want to know you more. I want to follow you. In short, in any circumstances na meron man tayo, anumang sitwasyon sa ating sarili, anuman ang nakikita natin sa ating kapwa, let us fix our eyes on God. Amen po ba? So personally, let us have an intimate relationship to God. And number 3, as we follow Christ, let us imitate His example. Follow God's example. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. In my conclusion, Psalm 77, sabi po ng Psalm 77, I cry aloud and He hears me. In times of trouble, I pray to the Lord. Ginagawa po ba natin ito? Psalm 77, all night long I lift my hands in prayer, but I cannot find comfort. When I think of God, I sigh. When I meditate, I feel discouraged. He keeps me awake all night. I am so worried that I cannot speak. I think of days gone by and remember years long ago. I spend night in deep thought. I meditate, and this is what I ask myself. Will the Lord always reject us? Will He never again be pleased with us? Verse 8, has He stopped loving us? Does His promise no longer stand? Yan. Verse 9, has God forgotten to be merciful? Has anger taken the place of His compassion? Then I said, what hurts me most is this, that God is no longer powerful. Hello? Verse 11. Ito po yung napakagandang sinabi ni David. I will remember your great deeds, Lord. I will recall the wonders you did in the past. I will think about all that you have done. I will meditate on all your mighty acts. Everything you do, O God, is holy. No God is greater as you. You are the God who works miracles. You showed your might among the nations. By your power, you saved your people, the descendants of Joseph and of Jacob. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan nga po natin ang Lord.
So I hope and I pray na tayo pong lahat, no, dun sa tatlong bagay na yon ay mailagay po natin sa ating mga puso. Ano ba yung kagustuhan natin? Beyond our wants, let us desire to see Jesus. Let us desire to know Jesus. Let us desire to follow our Lord. Amen po ba? So sige po, tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, God. We glorify your name. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Father. Let us worship the Lord. Let us once again, sing a song to the Lord. Katulad ng inawit natin kanina. Let us sing the goodness of our God. At sabi ko nga po, habang inaawit natin ito sa Lord, let us go deeper in our worship to our Father. Pag sinabi natin, Lord, I love you, Lord, sabihin natin ito ng buong puso sa Panginoon. Hallelujah. Let us come to God with all our spirit and with all our heart. Hallelujah, Jesus. Yes, God. Let us all sing and praise. I love you, Lord, and your mercy never fails me. In all my days, you've been held in your hand. Thank you, God. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. I hear your voice. Hallelujah, Jesus. I hear your voice. You have led me through the fire. The darkest night, you are close like no other. I know you, God. I know you as a father. Know you as a friend. And I will live in the goodness of God. Thank you, Jesus. Come on, sing to the Lord, O Lord. So my life you have been faithful. Thank you, Jesus. So my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, oh Lord, all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. Thank you, God. Every Panginoon, maraming pong salamat Lord sa umaga ito, sa iyong mga salita, Panginoon, na siya nagbigay ng maalala sa bawat isa, Panginoon. Lord, truly we desire to know you, God. We desire
desire to see you, Lord. We desire to follow you, God. Sa oras po ito, Panginoon, samahan kami ng Santo Espiritu, Panginoon. Magampanan po namin, Lord, ang layunin mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon. Bigyan mo kami ng Espiritu, Lord God. Yung joy, Panginoon, ang maglilingkod sa iyo, God. Yung new, O God, yung new heart, O God, ang ilagay mo sa aming puso. In the name of Jesus, Panginoon. At Lord, patuloy na nais ka naming makilala pa sa aming buhay. At sa bawat oras, Panginoon, ng aming buhay, alam namin na Ikaw ay gumagawa, Panginoon. Ikaw ay kumikilos, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Sa lahat ng ito, O Diyos, patuloy mo kaming turuan na sumunod, na patuloy na manguna, O God, ang iyong Espiritu sa bawat isa, Panginoon. Lord, maraming pong salamat muli sa buhay namin, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, lahat ng aming gagawin ay maging kapurihan sa iyo, Panginoon. Muli, O Diyos, tanggapin mo ang aming papuri, ang aming pasasalamat, at lahat ng pagsamba ay tanging sa iyo lamang. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you all.